Good evening mga kakusina. Pag-usapan po natin ang tinapay, particularly ang Valley Bread. Okay, so kung taga Cordillera po kayo or Ilocos, sino pang hindi nakakakilala sa Valley Bread? Okay? Ito po yung namamayagpag na loaf bread dito po sa Cordillera at saka banda ng Ilocos. Okay? Hindi lang Ilocos actually, La Union, ganyan po hanggang Pangasinan umaabot na po yung product nila and I think some part of Tarlac umaabot na rin eh. Meron pa nga yata sa somewhere Pampanga. May mga nakikita akong Valley Bread. Okay? So ganun po sila ka-popular. Ano. Pero alam niyo po ba na ang Valley Bread, ewan ko kung ito yung business strategy nila. No? Pero yung Valley Bread, ang strategy nila is that they killed the competition pagdating po sa loaf bread. No, pag sinabi kong pinatay nila yung competition, ganito pong ibig sabihin yan. Yung presyo ng loaf bread is that masyadong mababa na kung yung mga maliliit na bakery, kung magbebenta sila or gagawa sila ng loaf bread, hindi nila kayang tapatan yung presyo niya. Alam ko po yan kasi I think 15 years ago, meron po akong bakery na gumagawa kami ng mga tinapay na parang ginagawa rin ng Valley Bread. Okay? Now, at that time, kung hindi ako nagkakamali, ang wholesale ng Valley Bread ng mga ganitong tinapay is nasa around 25 pesos. Okay? 25 pesos ang wholesale. Ang bigay ng Valley Bread. Tapos, pag magbebenta kami, magho-wholesale din kami sa 25 pesos kasi nagdi-deliver kami at that time, hindi uubra. I mean, hindi, lugi kami kung tatapatan namin yung presyo ng Valley Bread. Okay? So, ang nangyayari niyan, yung mga small bakeries, napipilitan silang itigil yung loaf bread. So, kung minsan, mapapansin nyo, medyo matatawa ka, meron yung mga maliliit na bakery diyan, meron silang mga pandesal, iba't ibang klase ng tinapay. Tapos, meron silang loaf bread. Pero ang tinapay nila, Valley Bread. Kasi yun yung naging business strategy ni Valley Bread para makontrol yung market ng loaf bread. Of which, okay lang naman. Ganun talaga sa business. Ano? That is their strategy. So that they can dictate the market. Is that ibaba nila yung presyo nila so that the competition will die. Okay? The competition will die. Yung mga maliliit na gagawa ng tinapay, hindi nila matatapatan. Okay? So, I know that because I was there. So, nung na-realize ko na ganun yung competition pagdating sa loaf bread, tinigil namin. Tinigil namin ang loaf bread. Nag-concentrate na lang po kami sa mga pastries. Okay? Actually, pati ngayong pandesal medyo mababa masyado yung kikitain mo sa pandesal kasi sobra mataas na masyado yung competition. So actually ganun talaga sa tinapay, sa bread ano. So ang ginawa ko, naging solution ko nung mga time na yon na masyadong mataas or malakas ang competition sa tinapay. Nag-concentrate ako sa mga pastries. Okay, sa mga pies, sa mga cakes, sa mga tarts, of which I had my own recipe na ako yung nagdi-dictate din kung ano yung price ko kasi ako lang yung gumagawa ng mga products na yon. And sometimes yun talaga yung solution. To get out from the competition is that you make your own product of which ikaw lang yung pwedeng gumawa nun. Okay? You have your own recipe and you will dictate your price. It's not the competition that will dictate your price. So, congratulations sa Valley Bread kasi they were able to kumbaga, kung titingnan po natin, they were able to monopolize yung pagdating po sa loaf bread. Actually, ang kalaban lang naman ng Valley Bread ngayon is yung Gardenia. Okay? Pero pagdating po sa presyo, mas mura talaga yung Valley Bread. Kaya kung minsan, pinipili talaga yung Valley Bread. Although, para sa akin, mas masarap naman talaga yung Gardenia, although mas mahal siya. Ganun po talaga. Okay? So, kung ikaw ay nasa business, you try to get out from the competition by improvising or by innovating
making your own recipe. Nang sa gayon, ang magdidictate ng presyo mo, it is not the competition, but the quality na ginawa mo. Ganun po. Okay? So, see you ulit sa susunod nating pag-uusap at tuloy po natin ang pag-uusap natin tungkol po sa bakery.